Let's open our Bible. Tayo na po idadako sa mensahe ng Panginoon. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 9. Doon po tayo sa verse 35 hanggang 36 hanggang verse 38. Matthew chapter 9. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 9. Basahin ko po ang verse 36, 37, and 38. So, amen po, pag andyan na po kayo. Sige po, basahin ko po. In verse 36, in Matthew chapter 9, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd." In verse 37, "Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few." In verse 38, "Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat. Lord, thank you for this day that you've given to us. Salamat po sa pag-iingat mo, sa biyaya mo, Panginoon, na muli dinala mo kami sa inyong bahay-sambahan upang manalangin at mag-aral ng inyong salita. Dalangin nga po namin na kayo na nga lang po ang mabigyan namin ng kapurihan, kaluwalhatian sa gabing ito. Kung meron po ay nakikitang karumihan, kasalanan sa aming puso at isipan, ito nga po inyong ipagpatawad at linisin upang kami maging malinis na sidla ng inyong salita. At kayo nga lang po, Panginoon, ang tumulong sa amin sa gabing ito, na lubos naming maunawa ng inyong salita, ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin kung wala ang tulong niyo, Panginoon. Kaya nga po ang makita sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Dalangin nga po namin na patuloy niyo nga po kami ingatan at pagpalain sa gabing ito. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayong maupo. At salamat po sa Panginoon muli sa pagkakataon po na makatayo sa likod ng pulpito upang mangaral ng salita ng Panginoon. Amen. At syempre sa lingkod po ng Diyos, una sa Diyos at syempre sa lingkod ng Diyos sa ating pastor na nagpahiram po sa likod ng pulpitong ito upang magpahayag at mangaral ng salita ng Panginoon. Amen. So ngayong gabi po mga kapatid, atin po nabasa ang Matthew chapter 9 verse 36, 37, and 38. Amen. So umpisahan po natin ang ating mensahe ng Panginoon sa tanong na, have you ever seen a great need? Amen? Have you ever seen a great need? Because Jesus saw a great need. When he looked at the people, he was moved with compassion. They were lost, helpless, and like sheep without shepherd. Amen? So if you have a need, kailangan natin gawin ay manalangin. If you have the need, kailangan mong gawin ay kumilos o gumawa. Amen? So yun ang bagay na unang ginagawa dapat o pumapasok sa isipan ng isang Kristiyano. Manalangin at gumawa para sa Panginoon pag tayo ay merong kailangan. In Matthew chapter 9 verse 37 and 38, Jesus Christ looked at the crowd not with anger but with compassion. He saw people who were lost, helpless, and without direction. Amen? Kaya nga sabi dito sa verse 36, "But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd." Amen? Siyempre, ang mga tupa, pag walang mga pastulyan, kung saan-saan pumupunta yan. Di ba? Kumbaga, kanya-kanya sila. Lalo ang tupa is hindi naman, sabi nga nila, tawag dito matitigas ang ulo. Di ba? So, kanya-kanya yan kung saan-saan pumupunta yan. Di ba? Parang ang mga kambing. Di ba? Di ba sa amin kasi mga kambing Pero meron ding tupa sa amin. Di ba? Naubos lang kasi inuulam na. Di ba? Pero ang kambing, di ba? Inuulam din, kaso marami pa rin kasi mabilis manganak ang kambing Di ba? Parang ang mga kambing, pag walang pastol, kung saan-saan pumupunta yan 'Di ba? So ang mga bata sa amin yan ang libangan magpastol ng kambing. Baka hindi kasi malaki ang bakay. 'Di ba? Itatakbo sila noon Yung kapatid ni Francine na 10 years old, ganun sa amin, may mga ganung bata na nagpapastol ng kambing. Kumbaga, bata pa lang marunong na. 'Di ba? Dito ang mga 10 years old tulog pa, 'di ba? Alas 10, alas 11. Pero sa amin gising na yan. Amen? So yun po yung ibig kong sabihin mga kapatid. He saw people who were lost, helpless, and without direction. Makikita natin dito, kung babasahin mo kasi ang chapter 9 mga kapatid, makikita mo dito how Jesus busy sa mga bagay na ginagawa niya sa kalooban ng Ama.
Di ba? Makikita natin dito kung gaano kabisi ang Panginoong Hesus, galing siya sa iba't ibang lugar para magpagaling at mangaral. Makikita natin dito, raising of Jairus' daughter, bloody woman, pinagaling niya, 2 blind men, and then yung possessed men. And then, dun niya na sinabi na pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kumbaga, nakita niya ang mga tao. Di ba? Kumbaga, ganun talaga mga kapatid pagka naging busy ka sa harapan ng Panginoon, may kita mo talaga ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Amen. Pero kung hindi ka busy at busy sa labas, pag busy ka, di ba, makikita mo kung anong pangangailangan mo sa sarili mo. Pero pag busy ka sa Panginoon, ang una mo makikita kung ano ang pangangailangan ng Panginoon. Kasi ang Lord Jesus Christ dito, mga kapatid, busy siya. Hindi niya dinahilan na napagod siya bagkus nagkaroon siya ng compassion. Ang ibig sabihin kasi ng compassion yung malalim na tawag dito malalim na pagmamahal, o kumbaga nakita mo yung mga pangangailangan talaga ng tao, kumbaga na-touch siya rito. Kaya sabi niya sa kanyang mga disciple, manalangin. 'Di ba, mag-pray mga kapatid. Jesus' profound compassion for spiritually lost people, describing them as helpless, like sheep without shepherd. He highlights a great need for gospel workers. Kaya nga sabi niya, the harvest is plenteous, but the laborers are few. And instruct disciples to pray for God send more laborers, mga kapatid. Amen? Di ba? Profound compassion, very deep and intense feeling of care, sympathy, and concern for others. Di ba? Compassion means a deep feeling of care and concern for someone who is suffering without desire to help them, mga kapatid. Kumbaga, yun ang nakita ng Panginoong Hesus sa mga tao. Itong mga tao na to mapapahamak. Why? Because they scattered. Di ba? Hindi nila alam kung saan sila pupunta, mga kapatid. Kaya ganun na lamang po ang nangyari o ginawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? Why? Mga kapatid, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. The problem is not the harvest, mga kapatid. The problem is not the harvest. Parang yung preaching ng ating pastor, mga kapatid, nung Sunday. Ang hindi naman problema ang mahuhuli. Di ba? Ang problema kung hahayo ka. Ang problema kung pupunta ka ang problema kung ikaw ay mangingisda. Kasi ang mga isda andyan lang yan eh. Amen? Parang nung sabi ng Panginoong Hesus kay Peter, ilaglag mo yung net mo. 'Di ba? Siyempre sobrang daming isda nun, mga kapatid. Amen. Naisip niyo ba kung saan galing yung isda? Tingin niyo ba yung pinaglaglagan ng net, andun yung kumpul ng isda? 'Di ba? Parang naisip niyo ba na pwedeng inutusan ng Panginoon yung mga isda pumasok sa net? 'Di ba? Kasi kumbaga yung nakakita na ba kayo ng lambat ng mga mangingisda? Ano bang tawag sa Ilocano nun? Nakalimutan ko kasi sa tawag sa Ilocano nun eh. Kasi naggaganong kami, pagka wala na kaming maulam ng mga kaibigan ko, tambakol, hindi ko alam eh, tambukol, di ba, yung ginagawa nila, yung po kasi ang net, yung hinahagis mong ganun, tas yung iikot siya, yung ginagawa ni Idol, yung sa tilapia, kain ng mga idol, walang sawang tilapia, yung ganon, na ano nyo na yung net niya, yung ginagawa niya, yung inaayos mo, tapos pag initsa mong ganyan, yun kasi yun mga kapatid, kumbaga, malawak ang ano nun, isipin mo kumbaga ito yung net na yung bilog. Isipin nyo ba, yung nakuha ni Pedro na isda na yon, ganun karami ang isda? Isipin nyo ba, dun lang sa lugar na yon? Isipin nyo mga kapatid, ibig sabihin kayang gawin ng Panginoon utusan ng isda, pumasok sa net ni Pedro. Di ba? Ibig sabihin, ganun yung obedient pagdating sa Panginoon talaga mga kapatid, kailangan ng pananampalataya. Minsan ipapakita ng Panginoon, kailangan mo lang talagang magtiwala. Amen? Di ba? The harvest truly is plenteous, but the problem is not the harvest, mga kapatid. So ang problema pala hindi pala problema yung mga taong dadalhin natin sa gawain ng Panginoon. But the problem is the lack of laborers, mga kapatid. Di ba? The lack of, aminin po natin yan, mga kapatid. Lahat po tayo guilty po dyan, mga kapatid. Lahat po tayo, di ba, talagang kailangan talaga natin talagang lumabas para makakita ng mga harvest. Parang sa probinsya lang yan. Ako po, galing po ako ng probinsya. From the capital of rice, mga kapatid. Di ba? Kaya nga ang team ng Nueva Ecija sa MPBL, the rice,
The rice vanguards at ang ano nila eh. Kumbaga, ang Nueva Ecija kasi, capital po talaga yan ng bigas. Kumbaga, ang tanong ko nung bata ako, pag lumabas ka kasi ng bahay namin, kita mo talaga yan, lalo pag anihan, sobrang daming aanihin. So yun ang tanong ko, sabi ko, paano to aanihin? Kasi kung i-compute ko yung tao sa barangay namin, iilan lang kami. Kasi ang liit lang ng barangay namin eh, mas malawak pa po ang barangay, mas marami pang tao sa San Jose. Sitio 1 hanggang Sitio 4 kaysa sa barangay namin. Di ba? Ganun lang kaunti ang ano namin. Sabi ko kung aanihin lahat to, so kulang ang mga tao rito, hindi naman lahat marunong maggapas. Di ba? So doon ko na habang lumalaki ako, meron palang mga laborers galing sa ibang lugar. Galing Isabela, galing Nueva Vizcaya, yun talagang meron ding mga, siyempre, di naman pwedeng pumunta doon ang mga tiga Maynila, di ba? Ang gagawin ng mga tiga Maynila doon, picture-picture lang, di ba? So may kita niyo mga kapatid, kumbaga yung sinasabi ng Panginoon dito, marami talagang aanihin. Kumbaga malulula ka talaga. Pero kung makikita mo, ang problema talaga is lack of laborers, mga kapatid. That's why Jesus gave us a simple command, mga kapatid. Ano yon? Pray and go. So that's the title of our message tonight. Amen. Pray and go. Amen? So number 1 po natin, the command to pray, mga kapatid. Meron utos ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ano po yun? Manalangin. For example, yung sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 26, verse 41, Mark chapter 14, verse 38, ang sabi po rito, watch and pray that ye enter not into temptation. Sa ating text naman, ang sabi ng Panginoong Yesus, pray ye therefore the Lord of the harvest. So tayo daw po mga kapatid ay manalangin. Why? Kasi marami pong aanihin mga kapatid that He will send. So ang kailangan ng Panginoong Yesus, ang kailangan nating ipanalangin is magpadala ang Diyos ng mga laborers mga kapatid. Ang panalangin naman natin sa gabing ito is gamitin tayo as laborers ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi yung mga dadalin po natin na mga harvest dito, mga kapatid, someday, magiging laborers din sila, mga kapatid. Di ba? Sipin nyo, di ba, nawin lang natin si Byron, si Ace, at si Jacob, pero kasama na natin sila kanina. So meaning, from harvest to laborers, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, hindi madadagdagan ang laborers ng Panginoon, hindi madadagdagan ang laborers ng Panginoon kung wala tayong harvest na dadalhin sa gawain niya. Amen. Yan po yun, mga kapatid. Makita po natin, pray the Lord of the harvest, mga kapatid. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into harvest, mga kapatid, and into His harvest. Idalangin nga ninyo sa Panginoon na ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin, mga kapatid. Amen? Paglabas mo dyan, marami yan. Pero ang tanong, magpapagamit ba tayo? Pray is not optional. It is commanded, mga kapatid. We are talking to the one who controls the harvest, mga kapatid. Kumbaga, pag tayo nanalangin tayo, mananalangin tayo sa may control ng mga aanihin natin. Sino yun? Ang Diyos, mga kapatid. Pwede natin ipanalangin, Lord, bigyan mo ako ng mawiwin sa Panginoon. Lord, dalin mo ako sa tao. Di ba? Kung ang isda kayang utusan ng Panginoon pumasok sa net ni Pedro, ganun din ang mga unsaved, mga kapatid. Di ba? Kayang utusan na yung winiwin mo pumunta sa church. Di ba? Kayang utusan na yung nanay at tatay mo magbago ang puso para masama natin sa church. Diba? So, ang kailangan lang talaga natin, mga kapatid, manalangin. The command of prayer, mga kapatid. Yun po ang makikita natin. Prayer is the starting point of mission, mga kapatid. Ang ating pastor, hindi siya nagmisyon. Ang mga misyonaryo, hindi nagmisyon. Diba? Nang hindi nila sinimulan sa panalangin, mga kapatid. Diba? Kaya nga yung mission natin na maghanap ng laborers, mga kapatid. Ang starting point po yan is prayer. Di ba? Confess your faults to one another and pray one for another that ye may be healed. Di ba? That ye may be healed, mga kapatid. Na makikita natin dito, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much, mga kapatid. Yun po ang sinasabi po dito, mga kapatid. The prayer of a righteous person is powerful and effective, mga kapatid. Pag ikaw ay ligtas, i-claim mo yon na ang panalangin mo sa Panginoon ay ay powerful,
effective, mga kapatid. Why? Kasi pinapakinggan tayo ng Panginoon eh. Di ba? Kaya nga righteous eh, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, di ba? A righteous man availeth much, mga kapatid. Kumbaga talagang pinapakinggan tayo ng Panginoon. Kaya dapat pag tayo nananalangin sa bawat isa, mga kapatid, di ba? Ipanalangin talaga natin ng tama, ng maayos. Amen? At tiyakin naman natin, maayos din tayo sa isa't isa. Kasi mahirap manalangin sa Panginoon na alam mo, meron kang kagalit. Di ba? Kaya yung mga merong kagalit dito, mag-ayos po tayo, mga kapatid. Di ba? Hindi po pwedeng lagi tayong nagsisimba, tapos meron tayong kagalit. Meron tayong hindi kasundo, mga kapatid. Amen? Pangit po yan, mga kapatid. Hindi po yan magandang asal sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo nagiging magandang example sa mga kapatid po natin. Isipin mo yung bunga mo na ikita na meron kang hindi magandang ginagawa. Di ba? Ang pangit naman nun, mga kapatid. Hindi tayo nagiging magandang example. Di ba? Ang mga Katoliko nga, minsan lang magkita-kita, may beso-beso pa. May peace be with you pa. Tapos tayo, war be with you, ang ano natin. Every Sunday, nagkikita tayo. Di ba? Tapos ganyan ang pag-uugali natin sa harapan ng Panginoon. Nag-offering ka, sayang. Di ba? Sana hindi ka na lang nagbigay. Kinain mo na lang, nabusog ka pa. Kaysa nag-offering ka, nagkasala ka pa. Di ba? Hindi po maganda yan, mga kapatid. Hindi natin alam kung sino yung na-offend natin. Hindi natin alam kung sino yung na-encourage sa ginagawa natin. Kasi ang mga tao nakatingin po sa atin yan, lalo ang liit po nating church. Paglingon mo, ikaw. Paglingon ko, ikaw ulit. Wala na bang iba? Sana kung okay yung pinapakita natin, okay lang. Pero kung ganyan, hindi siya maganda. Hindi ka nagiging pagpapala. Hindi na tayo nahiya sa Lord, hindi na tayo nahiya sa pastor natin, wala siyang ipinakita na ganyan. Kahit masama ang ugali mo, okay pa rin siya sa'yo. Diba? Pero tayo, wala namang ginagawa sa atin, gumagawa lang tayo ng hindi maganda. Nakakahiya, mga kapatid, amen? Diba? Sayang, nasa momentum po tayo ng magandang arangkada po natin sa soul winning, tapos sisirain natin sa ganyan. Baka ikaw at ako ang dahilan kaya hindi tayo magbunga sa harapan ng Panginoon. Para hindi tayo dagdagan ng Panginoon. Why? Kasi offended ka na sa mga miyembro, bibigyan ka pa ng bago. Di ba? Makita natin, mga kapatid, mahiya po tayo. Sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos, hindi po tayo pinakitaan ng ganyan. Di ba? Hindi po magandang asal yan, mga kapatid. Amen? Before we go, mga kapatid, we must pray. Manalangin tayo. Bago mo gawin yan, manalangin ka para makita mo kung tama o hindi sa harapan ng Panginoon. Amen? Mission without prayer is powerless, mga kapatid. Di ba? Kaya yung paglabas natin without prayer, yan ay useless sa harapan ng Panginoon. Kaya nga tayo nananalangin bago umalis eh. Kaya nga dapat manalangin din tayo bago tayo pumunta rito. Di ba? That we must righteous, tama ang ating puso, ang ating motibo, sa harapan ng Panginoon. God is the owner of the harvest, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Di ba? Hindi po natin control ang puso nila. Pero tatandaan po natin, ang Diyos, di ba? Ang nagmamay-ari ng mundong ito. Kaya ng Diyos yan, mga kapatid. Di ba? Kung nakikita nyo, ang mga ibang sekta, lumago sila, how much more tayo, totoo ang Diyos po natin. Di ba? Kung hindi nyo ba naisip na kung paano yung mga tao na yon napunta sa church nila. Diba? Ganun din, kaya rin gawin ng Diyos yan, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin is manalangin. Amen? Sabi nga sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's. Amen. And the fullness thereof, the world, and they that dwell therein, mga kapatid. Diba? Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng mundong ito, ang mga bagay sa mundong ito. The harvest belongs to God, mga kapatid, not us, mga kapatid. The harvest belongs to God, not us, mga kapatid. He knows where the souls are, mga kapatid. Kaya kailangan natin manalangin. Di ba? Yun lang naman yan, mga kapatid. Ang Diyos, alam niya kung asan yung mga idadagdag niya sa gawain niya. Di ba? So, kailangan lang natin, Lord, tulungan mo nga po kami
'Di ba? Dalin mo kami, 'di ba, dalin mo kami sa karagatan na kung saan andun yung isda na ibibigay mo sa Sanctified Baptist Church. Amen? Yun lang naman yan, mga kapatid. 'Di ba? Persistent prayer brings power, mga kapatid. In Luke 81, and he spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint, mga kapatid. Keep praying. Even when you don't see results, mga kapatid. Manalangin ka lang ng manalangin sa harapan ng Panginoon. Di ba? Keep praying even when you don't see results. God moves when His people pray, mga kapatid. Di ba? God moves when His people pray, mga kapatid. Nung ang church nanalangin kay Pedro, sumagot ang Diyos. Di ba? Yun lang ang talagang kailangan natin, mga kapatid. Manalangin. Are you prayerful? I am prayerful, mga kapatid. Mababasa na po natin yun sa Acts chapter 12, verse 5-8. Basahin po natin. Acts chapter 12, verse 5 and 8, mga kapatid. Acts chapter 12, ang sabi po rito, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. Sino daw? Of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, and the same night Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. In verse 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, God moves when His people pray, mga kapatid. Ugain natin ang luklukang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Magkaisa po tayo dyan, mga kapatid. Amen? Magkaisa po tayo dyan. Talagang ipanalangin natin, Lord, tulungan mo itong mga tao na to, yung mga regular visitors namin, di ba? Yung mga bisita namin na talagang nagpapatuloy, tulungan mo na maging bunga ng gawain ng Panginoon. Di ba? Prayer, mga kapatid, talagang yugyugin natin, di ba? Ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. Pray for souls daily, mga kapatid. Pray for opportunities, mga kapatid. Pray for boldness, mga kapatid, sa pagpapahayag po natin ng salita ng Panginoon because there is a command to pray, mga kapatid. Meron pong utos ang Panginoon na tayo po ay manalangin. Amen? So number 2 po natin, mga kapatid. Number 1 po natin. Ano po yung number 1 po natin? The command to pray. And number 2 po natin, mga kapatid, the call to participate, mga kapatid. The call to participate. Participate means to take part in something or to be involved, mga kapatid. Amen? Participate means to take part in something or to be involved, mga kapatid. Be willing to be sent, mga kapatid. Kailangan meron tayong willingness na gumawa sa gawain ng Panginoon. Di ba? Like Isaiah, chapter 6, verse 8, Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said Isaiah, Here am I, send me. Di ba? Kailangan meron tayong ganon, mga kapatid. Meron tayong willingness na mag-go, magtaas ng kamay. Pastor, ako na lang. Di ba? Pastor, gagawin ko yan. Di ba? Pag kailangan ka ng gawain ng Panginoon, kailangan mo magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nung YP kami, ganon kami, mga kapatid. Kahit may midterm, pag sinabi ni Kuya Ryan, absent. Hindi ka absent ng walang kamuluhan. Absent ka kasi kailangan ka ng gawain ng Panginoon. Di ba? Yun ang kailangan natin i-adapt sa gawain ng Panginoon. Kung kailangan natin ibalik yung pagsisakripisyo para sa Panginoon, ibalik po natin. Amen? So gawin po natin, mga kapatid, kailangan meron tayong willingness, mga kapatid. Be willing to be sent, mga kapatid. Patandaan po natin, availability is more important than ability, mga kapatid. Di ba? Availability is more important than ability. Magaling ka, but you are not available, that is useless, mga kapatid. Right. Di ba? Magaling ka magsalita, di ka naman nagsocial winning. Walang pupuntahan niyang kagalingan mo magsalita. Di ba? Meron kang talent na ganyan, ayaw mo naman ipagamit sa Panginoon. Di ba? Pero yung available, willing. Ang talent, madaling matutunan. Di ba? Pero yung pagbibigay ng oras sa harapan ng Panginoon, mahirap po yan, hindi natututunan yan. Yan ay pinipili, mga kapatid. Di ba? Ang oras, ibinibigay talaga yan. Kailangan mo magsakripisyo dyan.
Di ba? Ang kailangan ng gawain na ito, ang kailangan ng Diyos, mga kapatid, is availability. Hindi yung ability mo. Kasi pag tinignan mo yung ability mo, magyayabang lang tayo sa harapan ng Panginoon. Makikita mo lang yung kaya mong gawin, hindi kaya ng iba. Di ba? Kaya madalas wala kang oras. Why? Kasi ang nakikita mo, yung kakayahan mo, hindi yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Yun po yun, mga kapatid. Huwag mong hayaan na ikaw ang maging hadlang sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Huwag mong limitahan ang biyaya ng Panginoon o ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Be available, mga kapatid. May oras ka pa ba sa gawain ng Panginoon? May oras pa ba tayo sa gawain ng Panginoon? Dapat meron. Amen? Dapat meron. Kasi ang Lord, hindi po siya nawawalan ng oras sa atin. Anytime kailangan mong tumawag, andyan siya para pakinggan ka. Pero tayo, pag kailangan tayo ng Panginoon, di ba, ang gawain pa ng Panginoon ang nag-a-adjust sa oras mo. Dapat hindi. Di ba? Kasi ang kaligtasan, hindi dinilay ng Panginoon. Nung nangailangan ka, bumaba siya agad. Hindi niya sinabing, Lord, wait lang. Hindi niya sinabing, Lord, time first, pagod ako. Hindi po, mga kapatid. Amen? Kailangan meron tayong willingness, mga kapatid. Di ba? Huwag nating hayaan. Di ba? Hindi lang dapat tayo, not just to pray, only but go, mga kapatid. Hindi lang basta dapat tayo ay nananalangin. Kailangan meron din tayong participation. Tama na sa mga Kristiyanong sinasabi dati na magbibigay na lang ako, kayo na ang magsosoul winning. Tama na sa mga young professional na tapos na kami dyan, YP naman. Dapat hindi ganon, mga kapatid. Why? Kasi lahat po tayo ay inutusan ng Panginoon na mag-go. Di ba? That you must go and I must go, mga kapatid, para sa ating soul winning, mga kapatid. Hindi po pwede yung sila na lang, ikaw na lang, ang church na lang. Hindi po. Dapat ikaw din ay merong participation sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Sabi sa James chapter 2 verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone, mga kapatid. Yes, merong faith, yung prayer mo, pero pag hindi mo yan i-action, yan ay patay sa harapan ng Panginoon. Meron kang panalangin na gusto mong magkabunga, meron kang desire na gusto mong magkabunga, pero pag hindi tayo lalabas, mga kapatid, hindi tayo bibigyan, mga kapatid, ng Panginoon ng bunga. Kahit ang mangingisda, gusto niyang magkaroon ng ulam, gusto niyang magkaroon ng benta, kung hindi siya pupunta sa kagitna ng karagatan para mangisda, wala siyang uulamin at wala siyang maititinda, mga kapatid. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng bunga kung lahat tayo nakaupo lang. 'Di ba? Kung lahat tayo andito lang, 'di ba, nagkukulitan, hindi tayo bibigyan ng bunga, mga kapatid. Prayer must lead to action, mga kapatid. Kung ligtas ka na, ipakita natin ang ating pananampalataya sa gawa, mga kapatid. 'Di ba? Kung ligtas ka na, pero ang gawa hindi yan nakakapagligtas kung ligtas ka na. Kasi ang ligtas, mga kapatid, kailangan talagang nakikita na yung pananampalataya natin. Gusto mo magkabunga? Lumabas tayo. Gusto natin ang church na ito, 'di ba? Bigyan ng bunga ng Panginoon, lumabas tayo. 'Di ba? Labas tayo, mga kapatid. Ipakita natin sa Panginoon na gusto natin magkabunga. Faith is proven by obedience, mga kapatid. Faith is proven by obedience. Every believer, mga kapatid, has a role. Meron po tayong kanya-kanyang role sa gawain ng Panginoon. Like body. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, for as the body is one, and not many members. Di ba? Maraming part yan. And all the members of that one body being made are one body. So also is Christ, mga kapatid. So yung katawan daw natin, mga kapatid, isang katawan lang tayo, pero maraming parte yan. Di ba? Ang kamay, mayroong kanyang gawain. Ang mata, di ba? May kanyang gawain, tumingin. Di ba? Parang yung magic ni Ace, di ba? Kaya niyang paikutin yung ano niya. Kanina sabi ko, Ace, mag-magic ka nga. Nag-magic siya eh. Ang galing eh. Di ba? Kaya niyang yung parang yung si Basor, para siyang si Tom tsaka si Jerry pag yung gumagano. Yung pag nahilo yung pusa doon, di ba? Arang gano'n. Di ba? May kanya-kanyang yan, mga kapatid. May kanya-kanyang role po yung mga party po ng katawan po natin. Kahit tayo, kanya-kanya yan. So, hindi mo kailangan ikumpara ikaw sa iba. Kasi meron ka eh. Di ba? Hanapin mo kung saan ka magagamit ng Panginoon para hindi tayo magkabangga-banggaan, para walang selos,
Di ba? Walang inggitan. Di ba? Kasi team tayo dito eh. Di ba? So, kaya mo yan. Susuportahan kita dyan. Kaya mo yan. Ganun lang na. Parang sa basketball lang yan eh. Hindi naman lahat scorer. Hindi naman lahat Lebron. Di ba? Hindi naman lahat Kobe. Di ba? So, kailangan mo na ng 5 bola nun pagka ganon. So, hindi kaya nga may tinatawag na role player. May rebounder, may defender. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Hindi lahat, di ba, magaling kumanta. Di ba? Pero magaling sa computer. Ganon lang yun. Hanapin mo. Ganon talaga eh. Di ba? Hanapin mo kung saan. Pero magpagamit ka pa rin sa Panginoon. Huwag mo limitahan. Di ba? Yun lang yun, mga kapatid. Di ba? Hindi naman porkit yan, si Brother Alan, hindi porkit hindi siya nakakapagsalita, hindi na siya makakapag-soul winning, hindi. Pwede siya mag-invite, ipaturo niya sa iba. Kasi merong kanya-kanyang mga kapatid eh. May kanya-kanyang role tayo mga kapatid sa gawain. Tulungan lang tayo, amen? Ang Sanctified Baptist Church, di ba, ay kailangan tayo ay hindi lang tayo magkakapatid sa Panginoon. Pamilya tayo sa Panginoon. Di ba? Kung ano yung si Chris. Tignan mo naman si Chris. Di ba? Isipin mo mga kapatid, kahit na ganyan na hindi, kahit timid, di ba? Pero meron siyang nadadalang bisita sa Panginoon. Di ba? Nakakatuwa yung mga ganon, mga kapatid. Kumbaga, isipin mo, di ba, merong madaldal, merong magaling magsalita. Pero tinalo tayo na ito, hindi nagsasalita, oh. Di ba? Pero pag sumaludo ka, di ba? Isipin mo yon, di ba? Kaya nakaka-bless siya eh. At kumbaga, parang blessing siya sa gawain ng Panginoon na pinapakita na merong pinapakita sa atin na magaling ka magsalita. Pero wala tayong nadadala, pero tignan mo naman to. Di ba? Kaya wala po yan sa net na dala-dala. Nasa pananampalataya po natin yan. Siguro may mas magagandang net kay Pedro, pero wala silang huli. Siguro yung net ni Pedro hindi maganda. Pero sumunod siya sa Panginoon eh. Di ba? Yun lang naman yan mga kapatid. Makita lang tayo, Panginoon, mga kapatid ng Panginoon, na nagpa-participate sa gawain niya. Baka yun na ang wala tayo yung participation. Baka masyado na tayong busy sa labas. Yes, merong ang participation, but not in the work of the Lord. Pero sa work na ng mundo. Di ba? Yun ang tignan natin, mga kapatid. Amen? Not all, sabi ko nga, every believer sa role, not all are pastors, but all are witnesses, mga kapatid. You can share, you can invite, and you can encourage, mga kapatid. Yun po ang kaya po natin gawin. Passions or desire for souls moves us to serve, mga kapatid. When you care, you act. Diba? Meron kang, bira yung nanay ko, pupunta sa impyerno. Pero wala ka namang ginagawa. Wala naman tayong ginagawa. Diba? Kumbaga, andun yung desire, andun yung awa. Pero kailangan mong gumawa. Kailangan mong umaksyon. Diba? When you care, you act, mga kapatid. Yun lang yun eh. Diba? Yun lang yun. Compassion leads to mission, mga kapatid. Diba? Yung compassion na yan, mga kapatid, dadalhin tayo niya sa mission natin na magpahayag ng salita ng Panginoon. Talk to someone about Christ. Invite someone to church, mga kapatid. Di ba? Be intentional in reaching others, mga kapatid. Ngayong gabi, mga kapatid, ito lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. We must be compassionate, mga kapatid. As Jesus encountered all these people, and His heart was filled with compassion for them, mga kapatid. Yun ang isa sa gusto ng Panginoon. Ano pa ang gusto ng Panginoon? We must be praying. Because of Jesus' great compassion for the crowds, He told His disciples that they should pray. Di ba? So ngayon, gusto rin sabihin ng Panginoong Hesus sa atin that we should pray, mga kapatid. Di ba? Because the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ang tanong, kasama ka ba sa few? O kasama ka sa lack of laborers? Di ba? Yun po yun, mga kapatid. We must be praying, we must be compassionate, we must be praying, we must be working. It is a big blessing and a big responsibility to know that we are among the workers that disciples prayed for, mga kapatid. Di ba? Sipin mo, mga kapatid, di ba ang mga apostol inutusan ng Panginoong Hesus na manalangin ng laborers? Naisip mo ba na ikaw ang isa sa bunga na ipinanalangin ng mga apostol? Kung ikaw ay laborers, di ba? Malaking biyaya at malaking responsibilidad na malaman na tayo ay kabilang sa mga manggagawang ipinanalangin ng mga apostol. Kasi bunga tayo ng panalangin eh. Nanalangin sila. Di ba? May naging bunga, nanalangin. Ganon din tayo. Pag tayo nanalangin, mga kapatid, merong mga magiging bunga yung panalangin po natin.
na mga laborers ng Panginoon. Amen? Pray for more compassion, mga kapatid. Some of us need help to be compassionate, mga kapatid. That's true. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Marami po sa atin kailangan ng tulong na tayo ay maging compassionate sa mga kaluluwa sa mundong ito. Amen? Pray for more workers, mga kapatid. Take personal responsibility to be a worker, mga kapatid. Anuhin mo yung personal. Hindi pwedeng para tayong patay na isda na sunod lang tayo sa alon. Ito yung activity ng church, sige, gagawin ko. Hindi ganun, i-take mo yan ng personal. Seseryosohin mo yan, mga kapatid. Yun dapat yan, mga kapatid, ang makita po natin, mga kapatid. Amen? So the conclusion is, the harvest is ready. Yes, the harvest is ready. Why? Because the harvest is plenteous, mga kapatid. Yun ang sabi salita ng Panginoon. People around you are waiting. Di ba? People around you are waiting. The question is not, is there a need? Hindi yun ang tanong eh. The question is, will you respond, mga kapatid, sa pangangailangan na nakita ng Panginoong Hesus? May pangangailangan, alam natin yan. Ikaw nga, may pangangailangan eh. Di ba? Anak ka ng Diyos, may pangangailangan ka. Di ba? How much more yung mga hindi anak ng Diyos, mas lalong merong pangangailangan. Amen? Di ba? The question is not, is there a need? The question is, will you respond? Jesus said, pray, mga kapatid, pray. But He also meant, go, mga kapatid. Hindi niya lang sinabi. Jesus is not only telling us to pray, He also want us to take an action, mga kapatid. Hindi niya sinabi na mag-pray lang. Meron nga siyang Great Commission. Ano yun? Ano yung sinabi niya? Go, ye therefore, in all nation, mga kapatid. Di ba? So, makikita natin, Jesus is not only telling us to pray, He also wants us to take an action. Pray, ask God, seek His help, and have heart for people. Go, be willing to act, serve, and share. Don't just stay where you are, mga kapatid. Di ba? Dapat hindi tayo nag-i-stay kung saan lang tayo. Lumabas tayo sa comfort zone natin. Di ba? Sino ba ang pinagpala nung lumabas sa comfort zone? Si Abraham. Di ba? Yes. Nung lumabas siya sa comfort zone niya, di ba? Lalo siyang pinagpala ng Panginoon. Di ba? Yun po yun, mga kapatid. Be willing, di ba? Pray, ask God, seek help, and have a heart for people. Go, be willing to act, serve, and share. Don't just stay where you are. Simply meaning, it's not enough to pray for the work. We should also be part of the answer by going and doing something for the Lord, mga kapatid. Amen? So, kailangan yung panalangin natin nakikitaan ng Panginoon na meron tayong respond o participation, mga kapatid. Hindi lang tayo basta, Lord, tulungan mo yung church. Hindi ganun dapat ang panalangin. Lord, tulungan niyo po kami na na mahanap yung harvest na gusto mo sa gawain ng Panginoon. Amen? So, pray and go, mga kapatid. The command to pray and the call of participation, mga kapatid. So, yun naman po. Marami pong salamat.